Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Dragon Ball Super Manga Chapter 88 to 90. Isasangat ko nga lang muna ang video na ito habang wala pang next chapter ang Dragon Ball Kakome. At para na din makasunod yun mga fans natin dyan na gusto ng canon manga series ng Dragon Ball Super. Balak ko na din kasing gawa ng review ang latest chapter ng Dragon Ball Super para maging updated na din tayo. Dagdag ko na din pala, baka may isa-suggest kayong anime dyan na gusto yung gawan natin ng review, comment nyo lang sa baba at aking babasahin yan. Kaya kung ready na kayo ay magsimula na tayo. Bago ko nga pala ito simulan ay mag-recap muna tayo sa last chapter. Sa last chapter nga ay ating nalaman na sobrang lakas na nga ngayon ni Frieza matapos niyang patayin si Gas at one-hit ang Ultra Instinct ni Goku at Ultra Ego ni Vegeta. Dito nga ay sinabi ni Frieza Kanda Goku na gumamit nga daw siya ng Room of Spirit and Time at nagtagal daw siya doon ng 10 taon dahilan kaya nga siya ay nagkaroon ng bagong form na tinawag niyang Black Frieza. After nga nito ay agad namang umalis itong si Frieza sa planetang Sir-Alien. Si Whis naman ay inutusan ni Beerus na puntahan sila Goku para magpaturo kung paano magluto ng yakisoba at dito nga ay umalis na sila Goku sa planetang Sir-Alien para pumunta sa planetang Beerus para mag-training nga ng mas matindi. Dito na nga papasok ang Chapter 88. Sa unang panel nga ay nakarating na nga sila Goku sa planetang Beerus, sila nga dito ay kumakain ng sobrang daming yakisoba kasama itong si Beerus. Sa kabilang banda naman ay ating makikita itong si Vegeta na kasalukuyan iniisip ang bagong kapangyarihan na meron itong si Frieza. At siya nga ay nagbabalak na mag-training mas matindi para nga matalo o masurpass ang lakas na meron si Frieza. Sa next panel naman ay ipinakita nga itong si Trunks at Goten na kasalukuyan naka-costume. Tinatawag nga nila ang kanilang sarili bilang Saiyaman X1 at Saiyaman X2. Ang pinagkakaabalahan nga dito ng dalawa ay ang maging superhero ng planetang Earth. Sila nga ay naghahanap ng mga taong na nasa panganib at kanila nga itong nililigtas at kasama na nga rin sa kanilang misyon ang pagdakip sa mga masasamang tao. Dito nga ay makikita natin ang isang nakawan na nagaganap sa Mosquito Town. Kanila nga itong pinuntahan para ayusin ang gulo na nangyayari dito. Dahil nga sa kanilang lakas at galing sa pakikipaglaban ay nagawa nga nilang matalo ang mga magnanakaw na ito. At ngayon nga ay mabilis na umalis sila Saiyaman X1 at Saiyaman X2 sa lugar ng pangyayari. Dito nga ay ating makikita sila Trunks. Sinabi nga dito ni Trunks na ayos nga daw ang ginawa nila ni Goten. Sagot naman dito si Goten at sinabi nito na sila nga daw ang the best na duo sa lahat pero ang pinakamaganda nga daw sa lahat ay ang kanilang ginagawang pose. Sabay post nga dito ang dalawa, ang ginagaya nga ng dalawa dito ay ang nasa bulletin board na isang movie heroes. Pero sa point na ito ay may nag-notif nga sa cellphone ni Goten at agad niya itong nitignan. Sinasabi nga daw dito na meron nga daw balita kung saan ay may nagaganap na sobrang laking nakawan. Si Trunks naman ay agad na nag-ready para pumunta sa sinasabing nakawan. Pero si Goten naman ay nalungkot dito kasi nga cyber theft daw ang nangyayari kung saan ay ninanakaw nga daw ng mga hackers ang personal identity ng mga tao. Dahil dito ay nalungkot na nga din si Trunks kasi nga hindi naman daw nila magagawang mahuli ang mga yan bagay nasa internet itong mga ito nagtatago. Salita naman dito si Goten at sinabi nito na hindi daw ba magaling si Trunks sa computer. Sagot nga dito ni Trunks na gusto nga daw niyang kaharapan ang mga magnanakaw na yan kaso nga lang daw ay nasa modern technology na sila kaya ang pagiging superhero ay walang magagawa sa ganyang style ng mga gumagawa ng masama. Salita nga dito si Goten at sinabi nito na ang pagkakaroon nga daw ang peace world ang mas maganda sa lahat. Pero sa moment na ito ay tumawag nga kay Goten si Chi-Chi at nagagalit nga ito sa biglang pag-alis ni Goten sa kanilang bahay. Si Goten naman ay nagpanik na sa point na ito at dali-dali nga itong naghubad ng kanyang costume para umuwi sa kanila. Tinatago nga ng dalawa sa kanilang magulang ang ginagawa nilang pagiging superhero. Si Trunks naman ay may naisip na isang bagay. Sinasabi nga nito na ang kanila nga daw transformation ay hindi nga mukhang pangbayani. Inihiling nga daw niya na sana ay magkaroon daw sila ng isang special transformation, katulad nga daw ng ginagawa ni Gohan, lahat daw ng kanilang kababayan ay hindi nga daw personal na kilala kung sino si Gohan. Dagdag pa dito ni Trunks na meron nga daw siyang naisip na tao na maaari sa kanilang tumulong, ito nga ay walang iba kundi si Pilaf. Sagot naman dito ni Goten na bakit nga daw kailangan pa nilang pag-usapan ang about sa kanilang transformation. Si Trunks naman ay nagsalita dito at sinabi nito na long story daw, dagdag pa nito na siya na nga daw muna ang bahala sa costume ni Goten na agad namang sinanayunan ni Goten. Dito nga ay umalis na si Goten at sinabi nito na magkita na nga lang daw sila bukas sa school.
Si Trunks naman ay umuwi na din sa kanila at agad nga nitong nisip ang kanilang costume ni Goten, balak nga dito ni Trunks na itabi ito sa bahay ng kanyang lola. Pero nakita nga niya ang kanyang lolo na nasa labas kaya nga nagsimula na itong magpanik. Ang kanya naman lolo ay nakita na siya. Dahil dito ay nagulat si Trunks kaya agad itong nag-transform sa pagiging Saiyaman X1. Sinabi nga dito ni Trunks na siya nga daw ang tumatalo sa mga masasamang tao, siya daw si Saiyaman X1. Pero yung alaga nga nilang parang maliit na dinosaur ay agad nga siyang nilapitan nito at lumambing nga ito sa kanya na talagang kinagulat niya. Sinabi dito ng kanyang lolo na maaari nga daw nakapamilya nila itong lalaki na naka-costume kasi nga kilala ito ng alaga niya. Si Trunks naman ay agad nang lumipad ng sobrang bilis. Dito nga ay sinabi ni Trunks na muntik na nga daw siya doon, bagay daw nalaman ng nanay niya ang mga ginagawa niya ay baka daw sabihin nun na mas inuuna pa niya ang mga kalokohan niya kesa mag-aral. Sa kabilang banda naman ay balik ang scene dito sa lolo at lola ni Trunks. Kung saan ay kasalukuyan ngang bumibili ang lola ni Trunks ng mga bulaklak. Pero sa point na ito ay bigla nang tumahol itong alaga nilang dinosaur kasi nga nakita nga nito ang napakadaming mga robot na mabilis na tumatakbo. Sinabi nga dito ng lolo ni Trunks na ano nga daw ang nangyayari sa mga yan. Pero sa point na ito ay may bigla ngang sumulpat na isang tao at kinausap nga nito ang lola at lolo ni Trunks. After nga ng isang araw ay pumunta nga si Trunks sa Capsule Corporation, tinanong nga nito kay Pilaf kung okay na daw ba yung request na ginawa niya noong isang araw. Sagot naman dito ni Pilaf na tapos na nga daw niya at agad nga nitong inabot kay Trunks ang capsule na pinagawa nito. Sinabi dito ni Pilaf na yun daw kay Goten ay baka daw bukas na niya yun matapos. Dito nga ay sobrang saya ni Trunks sa bagong gamit nito, si Pilaf naman ay sinabi na wag nga daw nitong sasabihin kay Bulma yun about sa pagnanakaw niya ng Dragon Balls. Sagot naman dito ni Trunks na basta nga daw wag din daw nitong sasabihin yun about sa pagiging superhero niya. Sagot naman dito ni Pilaf na madali nga lang daw yun. Pero sa point na ito ay biglang dumating itong si Bulma, sinabi nito na parang nagsasagwatan daw itong si Trunks at Pilaf. Si Trunks naman ay nagulat sa pagdating nitong nanay niya, sinabi nga dito ni Trunks na kami magsasagwaten. Si Bulma naman ay nagsalita dito at sinabi nito na hindi ka pa bahuli sa iyong klase. Dito nga ay mabilis na nagpaalam si Trunks kay Pilaf pero nakita nga niya dito si Mai na kasalukuyan nagbubuhat ng madaming boxes, agad nga niya itong tinulungan sa pagbubuhat ng mga ito. Si Mai naman ay kukuha pa nga ng mga boxes para dalhin dito sa loob ng capsule. Pero nagsalita naman dito si Trunks at sinabi nito na may sasabihin nga daw siya, si Mai naman ay nagsalita dito at sinabi nito na ano nga daw yun. Pero si Trunks naman ay agad ngang umalis at sinabi nito na mamaya na nga lang daw niya sasabihin. Dito naman ay alam pala ni Bulma na ninakaw ni Pilaf ang Dragon Ball sa kwarto nito. Kaya agad nga itong binawi ni Bulma. Si Trunks na ay kasalukuyan papunta na sa kanyang school. Si Trunks na ay huli na naman sa kanyang klase, balak nga sana nitong pumasok sa loob ng room nila nang hindi siya nakikita ng kanyang teacher, ngunit sa kasamaan palad ay nahuli pa nga rin siya nito. Sinabi dito ng teacher niya na bagay nga daw na ulit na naman ito, ay baka nga daw hindi na si Trunks makabalik sa school na ito. After ng pagalitan siya ng kanyang teacher ay umupo na nga ito sa kanyang upuan. Sinabi nito na sobrang busy nga daw niya kasi may duty pa daw siya. Salita naman dito ang kaklase ni Trunks at tinanong nito kung ano daw ibig sabihin ng sinasabi nitong duty. Sagot dito ni Trunks na wala lang daw yun. Salita nga ulit dito ang kaklase ni Trunks at sinabi nito na di ba ikaw ang future CEO ng company niyo. Sagot nga dito ni Trunks na sobrang boring daw kasi ng trabaho na yon. Sa next panel naman ay sinabihan nga si Trunks ng kanyang kaklase about sa mga gusto nito katulad nga daw ng mga exciting adventure. Kaya ngayon nga daw ay sumama daw itong si Trunks sa kanila after ng klase para i-check ang abandoned mansion ni Mr. Butterfly. Naniniwala kasi ang mga kaklase ni Trunks na may multo nga daw doon. Si Trunks naman ay hindi interesado sa mga multo kasi hindi naman daw talaga ito totoo, mas gusto na nga lang daw niyang magpahinga. After nga ng klase ay nakita nga ni Trunks itong si Goten at agad nga niya itong inakit na maglaro ng video game sa bahay nila na mabilis namang sinanayunan ni Goten. Sa moment na ito ay nakauwi na nga si Trunks sa bahay nito at sila nga ay kasalukuyan naglalaro ng video game. Salita nga dito si Trunks at sinabi nito na maganda nga daw talaga ang maglaro ng video game kaso nga lang ay mas gusto nga daw niyang makipaglaban. Si Goten naman ay hindi na din makapaghintay na magamit ni Trunks ang bago nitong transformation na gawa sa relo, dagdag pa dito ni Goten na gusto nga din daw niya ng ganyan. Sinabi nga dito ni Trunks na nagamit na nga daw niya ito ng isang beses. Sagot naman dito ni Goten na lumaban na daw ba ito sa mga kriminal, sagot dito ni Trunks na hindi, ginamit ko ito para makabili ng tiket sa gaganapin movie theater ng Klingon.
Dito nga ay namangha si Goten kasi nga daw sobrang hirap daw makabili ng Clean God ticket. Akala nga dito ni Goten na sa kanya ibibigay ni Trunks ang isang ticket na extra nito, yun pala ay balak nga nitong isama si Mai sa panonood ng Clean God movie. Na talagang kinagulat ni Goten dito. Si Trunks naman ay mabilis na pumunta kay Mai para nga sabihan na ito. At sa pagpunta nga ni Trunks sa Capsule Corporation kung saan ay nandun si Mai para akitin nga ito na manood ng Clean Gods movie ay napansin nga niya na parang sobrang busy nga ng mga tao dito. Dito nga ay kinausap na ni Trunks si Mai para sabihan ito na gusto nga niya itong isama sa panonood ng Clean Gods movie. Sinabi pa dito ni Trunks na mahirap nga daw makakuha ng tickets ng movie na yon. Salita naman dito si Pilaf at sinabi nito na kailangan nga daw nilang maayos ang mga helper bots kasi nga nagkaroon daw ito ng malfunction, baka daw abutin sila sa pagre-repair ng mga ito ng isang buwan. Salita naman dito si Mai at sinabi nito na narinig mo ba ang sinabi niya. Si Trunks naman ay tuloy lang sa pangungulit dito kay Mai. Gusto nga dito ni Trunks na sumama si Mai sa kanya kahit isang gabi lang. Salita naman dito si Pilaf at sinabi nito na hindi nga daw pwede kasi nga bagay daw wala na silang pakinabang sa company na ito ay maaari na silang paalisin dito. Si Trunks naman ay nagsalita at sinabi nito na mga ilang araw nga daw ang itatagal ng pagre-repair ng mga ito sa mga helper bolts. Sagot nga dito ni Pilaf na hindi nga daw niya masasabi sa ngayon kasi nga sobrang daming problema ng mga helper bolts. Sa moment na ito ay may dumating na naman na 2 sirang helper bolts. Salita nga dito si Trunks at sinabi nito na ano nga daw ang mga problema ng mga robots na ito. Salita nga dito si Shu at sinabi nito na hindi nga daw nila maintindihan, bigla na nga lang daw nawawala sa control ang mga ito at mabilis nang tumatakbo ang mga ito pabalik sa kanilang mga bahay. Salita nga dito si Pilaf at sinabi nito na siya nga daw ang gumawa sa ilang mga helper bolts at nakakasigurado nga daw siya na hindi daw siya nagkamali sa pag-assemble sa mga ito, baka nga daw may sadyang gumagawa nito para masira ang helper bolts. Salita naman dito si Shu at sinabi nito na may isang rumor pa nga daw silang narinig about sa pagkasira ng mga helper bolts, sa tuwing sumasapit nga daw ang gabi ay bigla na nga lang daw nasisira ang helper bolts, kaya hinala nila dito ay may nanghingi alam nga daw sa mga ito. Si Trunks naman ay nagsalita dito at sinabi nito na bagay daw nahuli niya ang may dahilan kung bakit nasisira ang helper bolts ay maaari daw na magkaroon si Mai ng time na sumama sa kanya. Salita naman dito si Pilaf at sinabi nito na oo naman, magkakaroon kami ng day off bagay ganon. Dahil nga dito ay mabilis nang pinuntahan ni Trunks si Goten. At sinabi nito na meron na nga daw silang criminal na huhulihin, isa nga daw itong Saiyaman time. Si Goten naman ay agad na sumama dito kay Trunks. Sila nga ay kasalukuyan naglalakad sa neighborhood, sinabi nga dito ni Goten na wala naman daw siyang nakikitang kakaiba dito, baka nga daw isang rumors lang yon. Salita naman dito si Trunks at sinabi nito na kahit nga daw pala sa street na ito ay nakakatakot kasi nga medyo madilim daw dito. Sinabi naman dito ni Goten na may narinig nga daw siya na sabi-sabi dito na meron nga daw nagpapakitang mga multo sa lugar na ito. Si Trunks naman ay natatakot na nga dito at sinabi nito na itigil na nga daw ni Goten ang mga sinasabi nito, wala naman daw multo sa lugar na ito. Si Goten naman ay nagtaka din dito kay Trunks kasi mukhang takot nga ito sa multo. Salita nga dito si Trunks at sinabi nito na bilang anak nga daw ng isang scientist ay hindi nga daw sila naniniwala sa multo. Salita naman dito si Goten at sinabi nito na nakakatawa nga lang daw isipin pero ang kanila nga daw tatay ay naging multo din dati. Sagot dito ni Trunks na iba naman daw yun. Pero habang nag-uusap na dito sila Trunks ay nabanggo nga niya dito ang isang nakakatakot na tao na talagang kinagulat dito ni Trunks at tumakbo nga dito si Trunks sa takot kasi nga akala niya isa itong multo. Si Goten naman ay alisto dito at sinabi nito na baka nga daw yun yung sinasabi nila Shu na sumisira ng mga worker bot at nakita nga rin nila kung paano nito sinira ang worker bot sa pamamagitan ng isang remote dahilan kaya nga mabilis na nasira dito ang worker bot. Sinabi nga dito ni Goten na ito na nga daw yun sinasabi nila Shu, gumamit siya ng isang remote control para masira ang isang worker bot. Salita nga din dito si Trunks at sinabi nito na gumagamit nga ito ng isang nakakatakot na mukha para manakot ng mga tao. At bigla ngang may isang kotse na muntik nang humagip sa kanila at mabilis nang sumakay dito ang lalaki kanina. Sila Trunks at Goten naman ay agad nga nilang sinundan ito. Ang mga criminal nga ay pumunta sa abandoned mansion ni Mr. Butterfly. Sinabi nga dito ni Trunks na yan nga daw yung abandoned mansion ni Mr. Butterfly. Sinasabi nga daw ng iba dyan na meron nga daw multo na nagpapakita dyan. Sagot nga dito ni Goten na bulaan nga daw ang mga nagsasabi na at mabilis nga itong bumaba sa baba at sinabi nito na e-check nga lang daw niya ito. Si Trunks naman ay mukhang natatakot na nga dito, sinabi nito na medyo madilim na nga daw dito kaya pwede naman daw na bumalik na lang sila dito bukas ng umaga.
Sagot nga dito ni Goten na ano nga daw ang problema nitong si Trunks, ayaw mo bang masolve ang problema na ito para ma-date mo na itong si Mai. Sagot dito ni Trunks na tama nga daw, siya nga dito ay sobrang natatakot talaga pero nilalabanan nga lang talaga ito ni Trunks. At sumigaw nga ito na sige Goten, gawin na natin ito. Pero sa pagtingin nga dito ni Trunks ay nasa may bintana na nga itong si Goten dahil dito ay gulat na gulat nga dito si Trunks at sinabi nito na wag nga daw siya iwan nito ng mag-isa. Sinabi nga dito ni Goten na wag nga daw maingay itong si Trunks. Dito nga ay ating makikita ang mga worker bot. Sinabi nga dito ni Goten na di ba yan yung tinatawag na work bots. Salita nga dito si Trunks na alam ko na binabago nila ang program ng bawat worker bots para magtrabaho sa kanila. Siguro yan yung mga ibang worker bots na nawawala. Dito nga ay nakita sila ng lalaki at sinabi nga nito na sino nga daw yan mga yan. Sila Trunks na ay agad na nagtago. Akala nga nila ay sila ang nakita ng lalaki na ito, yung pala ay ang mga kaklase ni Trunks. Kinapitan nga sa damit ang kaklase ni Trunks at sinabi nga dito ng lalaki na bakit nga daw may mga bata dito. Salita nga dito si Goten at sinabi nito na di ba kaklase mo yan. Salita nga dito si Trunks na pupunta nga pala ang mga yan dito. Sa point na ito ay talagang galit na galit dito ang lalaki pero si Gohan naman ay handa ng lumaban ngunit mukhang nagloloko nga dito ang kanyang relo. Sinabi nga niya dito na baka nga daw nasira ito kanina noong tumama ito sa pader pero bigla nga ditong nag-activate ang relo dito ni Trunks at mabilis nga itong sumugod sa lalaki dahilan kaya nga nabitawan nito ang kaklase niya na kapit ng lalaki. Dito nga ay sinabi pa ng isang kasamahan ng lalaki na sino nga daw ito. Salita naman itong si Trunks at sinabi nito na ako nga pala si Saiyaman X1. Dito nga ay sumugod na nga ang napakadaming kalaban dito kay Trunks pero nagawa naman ditong matamaan ni Trunks ang lahat ng papasugod na kalaban sa kanya. Pero may isa nga na talagang nakayanan ang suntok ni Trunks. Sinasabi nga nito na siya nga daw ay kakaiba sa lahat. Pero si Trunks na ay gagamit na sana ng Cyclone Style Tornado Technique ay biglang nagloko ang kanyang relo at bumalik nga siya sa dati niyang itsura na talagang kinagulat niya dito. Sinabi nga ng mga kaklase niya na si Trunks ba yan pero si Goten naman ay nagawa niyang masira dito ang electric circuit ng building dahilan kaya nawalan dito ng ilaw. At dinala na nga ni Goten ang mga kaklase ni Trunks sa labas ng building. Dito nga ay sinabi ni Goten na multo nga daw ang may dahilan kaya nga nawalan ng ilaw sa loob at nagkaroon nga din daw ng isang illusion sa loob. Pinapamuka nga dito ni Goten na illusion lang ang nakita ng mga kaklase ni Trunks kanina. Salita naman dito ang kaklase ni Trunks at sinabi nito na illusion nga lang yon, hindi naman pwedeng si Trunks si Saiyaman X1 diba? Salita na nga din dito ang kaklase ni Trunks at sinabi nito na haunted house nga daw talaga ang building na yan at mabilis nang tumakbo ang mga ito. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Trunks na diba gusto mong malaman kung sino ako at dito nga ay nag-Super Saiyan na nga itong si Trunks at ginamit na nga din niya ang relo niya dahilan kaya nga naging si Saiyaman X1 na siya. At dito nga ay tuluyan na niyang natalo ang kalaban. After nga nito ay mabilis nang pumunta si Goten sa lokasyon ni Trunks at ang dalawa nga dito ay kinuha na nga nila ang parang disc na nakatago sa safe at umalis na nga sila dito. Pero sa moment na ito ay nakita nga nila si Cleary na kasalukuyan may hinahanap nga dito. Sa point na ito ay nagulat nga dito si Cleary nang makita nga nito si Goten at Trunks. Sinabi nga dito ni Cleary na delikado nga daw para sa mga bata ang umuwi ng gabi. Tinanong naman dito ni Trunks si Cleary kung ano nga daw ang ginagawa nito dito. Sagot dito ni Cleary na meron nga daw silang report na natanggap about sa lugar na ito, about nga daw sa Walking Dead. Sa sinabi nga dito ni Cleary ay nagulat nga itong si Trunks, napaisip nga ito na baka nga daw mga zombie yung nakalaban niya kanina. Sinabi nga dito ni Cleary na hinahanap nga daw niya ang mga bangkay na ito, ninakaw nga daw ito sa isang morgue na talagang nagpagulat dito kay Trunks. Sa kabilang banda naman ay balik lang ang scene dito sa mga nakalaban ni Trunks at dumating na nga dito ang pinaka-master ng mga ito. Dito nga ay gulat na gulat nga itong lalaki na ito sa nakita niya at sa nangyari sa mga kasamahan niya. Nagtataka na nga ito sa mga nangyayari. Sinabi nga dito ng alagad niya na isang bata nga daw ang may dahilan nito at nag-aaral nga ang mga ito sa isang paaralan na malapit sa lugar na ito. Agad namang ni-check ng lalaki ang safe pero wala na nga dito ang disc na pinakamahalaga sa lahat. Sa kabilang banda naman ay lumipas na nga ang isang araw kung saan ay Sabado na nga. Pinuntahan na nga dito ni Trunks si Mai para nga isama ito sa panonood ng movie. Pero sa moment na ito ay lalo pang ang dumami ang ginagawa dito nila Mai dahil nga sa mga worker bot na na-recover ng mga pulis sa abandoned mansion. Dahilan kaya nga hindi talaga makakasama si Mai sa panonood ng movie na talagang nagpagulat kay Trunks. Sa unang panel nga ay ipinakita nga dito ang ilang araw matapos ang pangyayari sa Mr. Butter Place.
ay ating makikita si Trunks na kasalukuyan inibabypass ang disk na nakuha nila kay Dr. Hido, ngunit hindi nga niya itong magawang mabuksan, kaya napagpasyahan dito ni Trunks na pumunta sa office ng nanay niyang si Bulma para nga gamitin ang computer nito para makrack niya ang disk. Dito nga ay nakita niya ang isang blueprint ng kakaibang species na talagang kinagulat niya dito, siya nga ay walang idea kung ano nga ito. Ngunit ilang segundo nga lang ay bigla nang nag-activate ang Trojan virus dito na talagang sumira sa data ng disk na kinuha niya kay Dr. Hido. At dumating na nga din dito si Bulma at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa ni Trunks sa kanyang laptop. Si Trunks nga dito ay sobrang natatakot kasi nga baka nasira niya ang laptop dito ng kanyang nanay. Sinabi nga dito ni Bulma na hindi nga daw namana ni Trunks ang galing niya sa technology, kaya wag na nga daw nitong galawin yan at baka masira na naman daw yan. Ang nakakabatang kapatid nga dito ni Trunks na si Bra ay mabilis nga nitong niayos ang laptop. Salita nga dito si Bulma at sinabi nito na si Bra lang ata ang nakamana ng talino ko sa technology, dagdag pa nga dito ni Bulma na may bagong trabaho nga daw itong si Trunks simula ngayon. Lagi na nga daw itong sasabay kay Mai para pumasok sa school at dapat hindi ka maging late sa pagpasok Trunks. Nang makita nga dito ni Trunks si Mai ay parang na-inlove na naman nga ito. At sa next panel nga ay sabay nang pumunta si Trunks at si Mai sa kanilang school. Sa moment na ito ay nagpakilala na nga dito si Mai sa mga magiging kaklase niya, si Mai nga dito ay talagang maganda kasi nga madami siya ditong napahanga. Ngunit after nga ditong umupo ni Mai ay may isa pa palang bagong student dito, ito nga ay si Beta. Si Beta nga ay may itsura din kaya nga napahanga nga nito ang ilang kaklase ni Trunks dito. After nga ng ilang oras ay physical education na nga ang subject dito nila Trunks at sila nga ay kasalukuyan naglalaro ng basketball. Sinabi nga dito ng kaklase ni Trunks na bakit nga daw ang galing ngayon ni Trunks maglaro ng basketball. Si Trunks nga dito ay nagpapahanga dito kay Mai. Pero sa moment na ito ay mabilis nang inagaw ni Beta ang bola kay Trunks na kinagulat dito ni Mai at Trunks. At mabilis nga itong pumunta sa kanilang ring para i-shoot na ang bola. At dahil nga sa pagkainis nitong si Trunks ay nag-teleport nga ito sa harapan ni Beta para nga pigilan ito, ngunit nagawa naman ditong ma-fake ni Beta si Trunks dahilan kaya nga nakashoot dito si Beta ng easy layup. Dahil nga sa ginawa dito ni Beta ay tuwang-tuwa nga dito ang mga kaklase nila. Si Trunks naman ay sobrang naiinis dito sa bago nilang kaklase na si Beta. Sa kabilang banda naman ay atin makikita sila Dr. Hido na kasalukuyan may pinapanood. Ito palang si Beta ay isang android na ni-program ni Hido para nga ipang-observe sa dalawang student na kumuha ng kanilang disk. Ngayon nga ay napapanood nila ang mga nangyayari dahil nga isang camera dito ang mata ni Beta na kung saan ito nga ay nakakonect sa kanilang computer dahilan kaya nga nakikita nila ang mga nangyayari. Salita nga dito si Dr. Hido at sinabi nito sa mga kasamahan niya na kung yan nga daw ba yung lalaking kumuha ng kanilang disk at kakaiba nga din daw ang bilis ng paggalaw nito. Salita nga dito ang mga kasamahan niya at sinabi nito na hindi na nga daw nila matandaan kasi nga mahina lang daw ang memory na naka-install sa kanila. Itong mga kasamahan dito ni Dr. Hido ay mga android. Salita nga dito si Dr. Hido at sinabi nito na nagtitipid daw kasi siya noong mga araw na ginagawa niya ang mga android na ito. Dagdag pa nito na baka nga daw yan may blonding ang buhok na kulay blue ang kumuha ng disk nila dahil nga daw sa kakaibang bilis na meron ito. Si Dr. Hido nga ay mabilis nitong tinawagan si Beta para utusan na itumba nga daw nito ang bata na yan para sa kanya na agad naman sa nanayunan dito ni Beta. Sila Trunks nga ay kasalukuyan nasa classroom at nag-aantay nga sila dito ng teacher. Salita nga dito si Trunks at sinabi nito kay Mai na natalo nga daw siya kanina ng lalaki na yon ay sa susunod nga daw ay hindi na yon mangyayari kaya manood ka ulit Mai. Si Mai naman dito ay sinabihan si Trunks na tumahimik nga daw ito, si Trunks naman ay nagsalita at sinabi nito na wag mong sabihin na may gusto ka rin sa kanya. Sagot nga dito ni Mai na wag kang magpatawa, tignan mo siya ng mabuti parang hindi siya isang tao. Sa sinabi nga dito ni Trunks ay nagulat nga siya at nakita nga din niya ang kakaibang bagay sa likod ni Beta. Salita nga ulit dito si Mai at sinabi nito na isa siyang android pero iba siya kay Android 18. Si Trunks naman ay nitry nga niyang essence ang chi nito ngunit wala nga siyang na-sense. Napaisip nga dito si Trunks na baka nga daw isa ito sa mga kasamahan ng zombie at balak ng mga ito na mag-revenge sa kanya. Salita nga dito si Mai at sinabi nga nito na baka nga daw may hinahanap ang mga ito sa school na ito. After nga nito ay kinausap nga ulit ni Dr. Hido si Beta at sinabi nito na i-try nga daw ni Beta yung lalaki na kulay blue ang buhok para malaman nila kung may superpower nga ba talaga yan.
Dito nga ay nagsimula na nga dito si Beta na tignan kung may superpowers nga ba talaga itong si Trunks sa pamamagitan ng pagbato ng bola dito ng sobrang lakas, pero itong si Trunks nga ay napansin niya ang ginawa dito ni Beta kaya agad nga nitong inayos ang kanyang shoelace. Dahilan kaya nga naiwasan ito ni Trunks, tumama nga ito sa fire extinguisher na saktong tumama kay Beta. Sa lunchtime naman ay nagbalak nga dito si Beta na tapunan si Trunks ng sabaw habang nakuha nga dito si Trunks ng pagkain, ngunit nakita nga agad ulit ito ni Trunks at sinalungan niya ang sabaw na papatapon sa kanya. At sinabi nito kay Beta na salamat nga daw sa pagkain na talagang kinainis dito ni Beta. At during math class naman ay naglaban nga ulit sila Trunks at Beta sa isang math problem, ngunit wala nang tumama sa lahat ng sagot dito ni Trunks habang yun kay Beta naman ay perfect nga ang nakuha nito. Si Dr. Hido naman ay sobrang natuwa dito kasi nga nanalo nga din daw sila kahit isang beses lang. Salita naman dito ang kasamahan niya at sinabi nito na bakit nga daw sumasaya dito si Dr. Hido sa ganung pangyayari naman daw ay hindi nila makukuha ang disc na ninakaw sa kanila. Sagot nga dito ni Dr. Hido na kailangan nga daw niya ng kahit isang panalo lang. Si Beta nga ay tuloy pa din sa pag-observe dito kay Trunks, sinusundan nga niya ito hanggang sa paglabas ng school. Pero si Trunks nga ay alam niyang sinusundan siya nitong si Beta, ngunit si Goten naman ay nakita nilang binuhat ang isang kotse para lang makuha ang bola ng baseball na talagang kinagulat dito ni Beta at Trunks. Salita nga dito si Goten at sinabi nito na nakuha na nga daw niya ang bola, pero ang mga kaklase nga dito ni Goten ay nagulat nga din sa ginawa nito. Si Trunks nga ay nagsalita dito at sinabi nito na ano daw ang ginagawa nitong si Goten, hindi daw ba niya alam na nasa school siya para gumawa ng mga ganyang bagay. Si Goten naman ay nahiya nga dito kasi nga parang nagkamali daw siya. Ngayon naman itong si Beta ay talagang nagtaka at agad nga nitong sinabi kay Dr. Hido na nakita na nga daw niya ang hinahanap nila, walang duda na ito na nga daw yun. Si Dr. Hido naman ay agad na inutusan si Beta na hulihin na nga daw yan para maibalik ang disc na kinuhanan sa kanila. At agad ngang nag-transform dito si Beta sa pagiging Beta number 1 at sinabi nito kay Goten na nakita na nga rin daw niya ang magnanakaw. Si Goten nga ay nagulat dito at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa nito. Isa ka bang cosplayer? Si Trunks naman ay sinabi nito na talaga daw balak dito ni Beta na makipaglaban sa school. Si Mai ay alam niyang si Beta itong si Beta 1. Ito nga ay sinabi ni Beta 1 na siya nga daw ay ginawa ni Dr. Hido at siya daw ang masterpiece nito. Sagot nga dito ni Goten na hindi nga daw niya kilala yon. Si Beta 1 naman ay nagsalita nga ulit dito at sinabi nito na si Dr. Hido na nga daw ay isang scientist at kilala nga daw ito sa buong mundo. Si Beta 1 nga ay mabilis na sumugod dito kay Goten ng napakadaming pag-atake, pero nagagawa naman dito ni Goten na maiwasan ito. Ang mga kaklase nga dito nila Trunks ay iniisip nila na isang palabas nga lang daw lahat ito at kanila nga daw makikita ang totoong labanan ng mga superhero. Si Beta 1 nga ay tuloy pa din sa pag-atake dito kay Goten. Sinabi nga dito ni Goten na itigil na nga daw ito ni Beta 1 kasi nga nasa school daw sila, hindi daw ito ang tamang lugar para makipaglaban. Sagot nga dito ni Beta 1 na ibalik nyo ang disc na kinuha nyo kay Dr. Hido. Sagot nga dito ni Goten na anong disc nga daw ang sinasabi nito. Pero mabilis nang tinamaan dito si Goten ng malakas na suntok at sinabi dito ni Beta 1 na hindi nga daw siya nakikipaglukuhan. Si Trunks naman ay napaisip ito at sinabi nito na malakas nga daw itong Beta 1 na ito kesa dun sa iba, kaya agad nga nitong iniwan kay Mai ang bag niya at umalis na nga ito para mag-transform as Saiyaman X1. At nang susugod na nga ulit si Beta 1 kay Goten ay agad namang dumating si Saiyaman X1 at pinigilan nga nito ang atake na ginawa ni Beta 1. Dito nga ay sinabi ni Goten na si Saiyaman X1 na ba yan? Ang mga kaklase naman ni Trunks ay nagulat sa pagdating dito ni Saiyaman X1. Si Beta 1 nga ay nagtataka dito at sinabi nito na sino nga daw ito. Salita nga dito ang mga kasama nila Dr. Hido at sinabi nito na yan na nga daw yung nagnakaw ng kanilang disc. Si Dr. Hido nga dito ay inutusan itong si Beta 1 at sinabi nito na yan na nga daw yung totoong magnanakaw. Si Beta 1 naman dito ay sinabi nito kay Saiyaman X1 na ikaw pala ang tunay na magnanakaw. Salita nga dito si Saiyaman X1 at sinabi nito na hindi nga daw niya alam kung ano ang nangyayari. Ibinigay nga dito ni Trunks kay Goten ang watch nito ay sinabi nito na ito na nga pala Goten yun sayo, na agad namang pinasalamatan dito ni Goten. Ngunit mabilis nga ditong sumugod si Beta 1 kay Saiyaman X1 na rektang tumama sa sikmura ni Trunks, pero sinabi nga dito ni Saiyaman X1 na no-match nga daw sa kanyang itong si Beta 1 at agad nga nitong tinapon sa malayo si Beta 1. At sinundan pa nga ni Saiyaman X1 ang atake niya ng isang malakas na pagsipa na rektang tumama kay Beta 1, dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo.
Habang naglalaban nga dito sila Saiyaman X1 at Beta 1 ay sinabi nga dito ni Mai na parang familiar nga daw siya dito kay Saiyaman X1. Si Dr. Hido nga ay natatakot na nga sa nangyayari kasi nga sobrang lakas nga daw masyado nitong Saiyaman X1. Dito nga ay namamangha si Dr. Hido dito kay Saiyaman X1 kasi nga sobrang cool nga daw nito. Pero sinabi nga dito ni Dr. Hido na hindi nga daw sila pwedeng matalo sa napakagandang costume na yan kaya ngayon nga daw ay gamitin na ni Beta 1 ang kanilang secret weapon. Naagad namang sinanayunan dito ni Beta 1 at mabilis na nga nitong ginamit ang napakalakas na transformation niya. Ito nga daw ay tinatawag niyang Beta 2 dahil dito ay gulat nga itong si Trunks. At umatake na nga dito si Beta 1 ng isang malakas na missile na talagang kinagulat dito ni Trunks at sinabi nito na seryoso daw ba talaga ito, dito sa school niya ginamit ang atake na yon. Pero agad namang tinapon ni Trunks ang missile sa malayo. Pero si Dr. Hido nga ay nagtaka at sinabi nito na saan daw itinapon ni Saiyaman X1 ang missile. Ito pala ay itinapon ni Trunks sa lokasyon nila na talagang kinagulat dito nila Dr. Hido at sumabog nga ito sa labas ng kanilang building. Dito nga ay sunod-sunod na pag-atake nga ang ginawa dito ni Trunks kay Beta 1 dahilan kaya nga ito ay tumalsik pero tinamaan nga dito si Mai at nabitawan nga dito ni Mai ang bag ni Trunks dahilan kaya nga nakita ni Beta 1 ang disc na kanyang hinahanap. Sinabi nga dito ni Dr. Hido na yun nga daw ang disc niya. Si Mai naman ay mabilis na tumakbo palayo pero mabilis nga siyang kinapitan dito ni Beta 1 dahilan kaya nga hindi dito nakagalaw ito. Sumigaw na nga dito si Trunks at sinabi nito na tumigil na nga daw ito. Pero itong si Beta 1 nga ay nagpaulan ng napakadaming missile na rektang tatama sa mga tao sa school. Ngunit nagawa naman ito ni Trunks ng paraan mabilis nga niyang sinipa ang napakadaming missile palayo sa mga tao pero si Beta 1 nga ay agad na umalis at iniwan nga nito ang Beta 2 niya na tuloy pa din sa pagpapaulan ng missile. Sinabi nga dito ni Beta 1 na gumagana pa nga din daw ang Beta 2 niya kahit kalahati na lang ito. Nagpanik na nga dito si Trunks kasi nga nakikita niya ang mga missile na rektang tumatama sa school at si Mai pa ay kapit ng kanilang kalaban. Si Saiyaman X2 naman ay dumating na nga at mabilis nga nitong sinira ang Beta 2 na nagpapaulan ng missile. Sinabi nga nito kay Trunks na siya na nga daw ang bahala dito kaya ngayon nga daw ay puntahan na daw nito si Mai para save ito. Dahil nga sa pagdating dito ni Saiyaman X2 ay talagang nagulat nga dito si Dr. Hido sinabi nito na meron pang isang Saiyaman. Si Beta 1 naman ay habang ito ay papaalis na ay naghanda na nga dito si Trunks ng isang malakas na pag-atake na tinatawag niyang steam cleaner, high pressure. Na talagang rektang tumama kay Beta 1. Dahil sa atake na ito ay tuluyan nang natalo dito si Beta 1. Habang nasa ere nga dito si Mai ay agad nang sinalo ito ni Saiyaman X1, si Mai naman ay parang nakilala nga niya itong si Saiyaman X1 at sinabi nito na Trunks. After nga nito ay sinabi nga dito ni Saiyaman X1 kay Mai kung ayos nga lang daw ito. Sagot nga dito si Mai at parang kinikilig nga ito dito na ayos nga lang daw siya. Si Saiyaman X1 nga ay mabilis nang umalis sa lokasyon ni Mai. Ito nga ay pumunta sa lokasyon ni Saiyaman X2 para nga tapusin na ang gulo dito. After nang matapos nila ang gulo dito ay mabilis na nga din silang nagpaalam sa mga tao dito sa school na talagang kinatuwa ng lahat. Sila Trunks at Goten nga ay nakapagpalit na ng damit at bumalik na nga sila sa school nila. Dito nga ay atin makikita na talagang napahanga nga dito si Mai kay Saiyaman X1 at parang ito na nga ang una niyang crush. Si Trunks naman ay gusto na nga niyang sabihin kay Mai na siya nga si Saiyaman X1 pero agad naman siyang pinigilan dito ni Goten. Sinabi nga dito ni Goten na ano nga daw ang balak nitong gawin, bakit daw sasabihin nito kay Mai ang sekreto nila, sila nga daw ay nasa school at maaaring marinig ito ng ibang tao. Si Mai nga ay talagang tinamaan na dito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Mrs. Butterfly Place kung saan ay nandito nga sila Dr. Hido. Sinabi nga dito ni Beta na pasensya nga daw at siya daw ay natalo. Si Dr. Hido naman ay nagsalita dito at sinabi nito kay Beta kung ito nga daw ay nakahingi ng autograph sa mga yon. Salita naman dito si Beta at sinabi nito na hindi daw kasi nga nakikipaglaban daw siya. Salita nga dito si Dr. Hido at sinabi nito na gagawa pa nga daw siya ng malalakas na androids para matalo nila itong sila Saiyaman X2 at Saiyaman X1 para mabawi nga daw ang disc nila. Nagsimula nga ang chapter na ito sa paghahanap ni Clearin sa mga androids na kasamahan ni Dr. Hido. Nakita nga ito ni Clearin sa isang marketplace at mabilis nga niya itong hinuli. Pero sa point na ito ay nakita nga niya dito si Mai na kasalukuyan na sa marketplace at sinabi nga dito ni Clearin na di ba ikaw yung kaibigan ni Pilaf. Nabilis naman sinanayunan ni Mai. Sa next panel naman ay ating makikita dito si Goten na kasalukuyan papunta sa kanilang school gamit ang Flying Nimbo at mabilis nga siyang bumaba sa isang bus station para nga sumakay dito.
Ito nga ang way na ginagawa ni Goten para hindi siya mahalata ng kanyang mga kaklase. Pero nagtaka nga dito ang kaklase ni Goten at sinabi nito na dito daw pala nasakay si Goten, bakit nga daw hindi niya ito nakikita minsan. Dagdag pa nito na taga dito lang daw ba itong si Goten, sagot nga nito na oo, kaso nga lang ay hindi ako nalabas masyado ng bahay. At dahil nga din sa gaganapin na parang party sa weekends ay mabilis nang sinabi dito ng kaklaseng babae ni Goten kung mayroon na daw bang partner si Trunks. Sagot nga dito ni Goten na hindi nga daw niya alam nang biglang ang tumigil dito ang boss na talagang kinagulat nila dito. May dumating palang another android at hinahanap nga nito si Goten na kasalukuyan nakasakay sa bus. Nagpakilala nga dito ang android at sinabi nito na siya nga daw si Beta number 7, kasalukuyan nga daw niyang hinahanap itong si Goten kasi nga naniniwala nga daw siya nakilala nga daw ni Goten itong si Saiyaman X1 at Saiyaman X2. Ang mga kaklase naman ni Goten ay agad nang sinabihan si Goten na umalis na nga daw ito dito at sila na nga daw ang bahala sa tao na naghahanap sa kanila. Si Goten nga dito ay mabilis na umalis sa bus at agad nga itong nag-transform as Saiyaman X2 at pumunta na nga ito sa lokasyon ni Beta number 7 para nga talunin na ito. Mabilis nga lang tinalo ni Saiyaman X2 si Beta number 7 sa pamamagitan ng pag-atake dito ng sobrang dami. Dito nga ay agad nang umalis Saiyaman X2. Sa kabilang banda naman ay ating makikita itong si Trunks at may nasabay na naglalakad. At inabutan nga dito si Trunks ng isang lalaki ng invitation para sa gaganapin na party sa weekends. Sa party na nga na yun ay guest ang favorite nilang hero na Klingon. Si Trunks na ay tamang duda pa dito. Pero biglang ang nagsalita dito si Mai at sinabi nito kay Trunks na sumama nga daw ito dun para may kasama siya, dahil dito ay sobrang naging masaya nga dito si Trunks kasi nga si Mai na mismo ang nag-invite sa kanya. Ngunit may napasin nga itong si Mai na kakaiba. Sa next panel naman ay tuwang-tuwa nga itong si Dr. Hido sa balita na kanyang narinig about nga sa party na gaganapin sa weekends kung saan ay guest nga dito ang Klingon hero. Si Dr. Hido nga ay isang big fan ng Klingon. Kaya balak nitong pumunta sa party. Sa next panel naman ay ating makikita na sinabi na nga ni Trunks kay Goten ang about sa pag-invite sa kanya ni Mai sa gaganapin na party. At agad na nga itong umalis. Pero nang aalis na nga din si Goten ay bigla nga siyang hinatak ni Mai at sinabi nito na wag na daw maingay itong si Goten. Napansin nga ni Mai ang isang bagay na parang babuyog ang sumusunod sa kanila. Inala nga dito ni Mai na isang tracking device nga daw yan dahilan kaya nga daw nalalaman ni Dr. Hido ang lokasyon nila Trunks at Goten. Sinabi pa nito na alam nga daw niya ang about kay Dr. Hido, ito nga daw ang gumagawa ng mga android na sumusunod sa kanila. At alam nga daw niya na pupunta itong si Dr. Hido sa party na gaganapan sa weekends kasi nga alam daw niya na isa sa mga biggest fans itong si Dr. Hido ng Klingon. Kaya nga daw niya ni-invite si Trunks para pumunta doon ay para hulihin mismo si Dr. Hido. Ngayon nga ay araw na ng weekend kung saan ay gaganapin na nga ang party. Sobrang daming tao nga ang pumunta dito. Si Goten nga ay nasa party na at kasama nga nito ang kaklase niya na gustong makasama si Trunks. Pero dahil nga si Mai ang nakasama dito ni Trunks sa party ay si Goten na nga ang naging partner niya. Dumating na nga dito si Mai at Trunks, talagang sobrang bongga nga dito ng outfit ni Mai kasi nga naka-armor dress nga ito na talagang kinainis dito ng babaeng kaklase ni Goten. Si Mai nga ay nagmamasid sa paligid at hinahanap nga nito si Dr. Hido. Si Trunks naman ay pumunta sa bandang unahan ng audience stage at nakasama nga niya si Dr. Hido. Si Trunks nga ay walang idea kung sino nga ito. Dahil nga sa pagiging fans ni Trunks at Dr. Hido kay Klingon hero ay nag-uusap nga ang dalawa na ito na parang magkaibigan about sa favorite nilang hero. Pero sa moment na ito ay nakita na nga ni Mai si Dr. Hido kaya agad nga itong kumuha ng baril at balak na nga niyang tapusin ito, ngunit mabilis naman napigilan ni Beta 1 si Mai at sinabi nito na bawal nga daw ang ganyang klase ng weapon sa party. Dito nga ay nagtaka si Mai bakit nga daw nandito itong si Beta. Salita naman dito ang kaklase nila at sinabi nito na kanyang nga daw itong ni-invite. Dito nga ay dumating na din ang mga polis kasama nga dito si Clearen at uhulihin na nga nila si Dr. Hido. Dahil dito ay nagulat nga ang mga tao. Si Trunks naman ay nalaman na nga niya si Dr. Hido pala yun bata na kasama niya kanina. Dito nga ay mabilis na gumamit si Dr. Hido ng smokescreen dahilan kaya nga mabilis itong nakatakas sa venue. Si Trunks naman ay agad nga niyang pinuntahan si Mai para tanungin ito kung okay nga lang daw ito. Sila Dr. Hido nga ay mabilis na sumakay sa sasakyan para nga tumakas at nagyabang pa nga ito kanda Clearen. Dito nga ay binabalak ni Clearen na habulin ito ng mag-isa lang. Si Trunks nga ay tinanong si Mai kung totoo nga daw ang sinabi sa kanya ni Goten na balak nga daw nitong hulihin si Dr. Hido ng mag-isa lang.
Pero sinabihan nga dito ni Mai si Trunks na habulin na nga daw nito si Dr. Hido at alam nga din daw niya na si Trunks at Saiyaman X1 ay iisa lang. Na talagang kinagulat dito ni Trunks. Salita nga ulit dito si Mai at sinabi nito na kung mahuhuli nga daw ni Trunks si Dr. Hido ay sasama nga daw siya sa date na gusto ni Trunks. Si Trunks naman ay gulat dito at sinabi nito na pangako nga daw huhulihin daw niya si Dr. Hido para nga daw makasama na niya si Mai na manood ng Clean God movie. At mabilis na ngang umalis dito si Trunks. Si Mai naman ay naiwan sa venue ng party at nalaman na nga din niya na fake Clean God nga ang guest sa party. Sa next panel nga ay atin makikita na nakuha na nga nila Dr. Hido ang disc na kanilang hinahanap. Si Dr. Hido nga dito ay nainis at sinabi nito na nakausap pa nga daw niya ang kaibigan ng kanilang kalaban. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyan ngang hinahabol ni Clearen itong sila Dr. Hido. Pero dumating nga dito sila Goten at Trunks balak nga nilang tumulong dito kay Clearen sa paghuli kay Dr. Hido. Sa point na ito ay pinipilit nga nila si Clearen na isama sila sa paghuli dito kay Dr. Hido. Agad namang sinanayunan ni Clearen dahil dito ay tuwang-tuwa nga dito sila Goten kasi nga daw ay may mission na naman daw sila as Saiyaman Hero. Sila nga ay kasalukuyan na nag-uusap dito about nga sa plano na kanilang gagawin. Pinapaliwanag nga din dito ni Clearen kung sino nga daw si Dr. Hido, ito nga daw ay apo ni Dr. Gero na isang scientist na gumagawa ng mga androids. Dahil nga daw sa katalinuhan nito ay gumagawa nga daw ito ng isang research about sa mga androids at ginagawa niya ito para lamang sa sarili niyang kapakanan. At masama nga daw ang pakiramdam niya kay Dr. Hido, feeling nga daw dito ni Clearen na gagawa nga daw itong si Dr. Hido ng isang malaking problema. Sa kabilang banda naman ay balik lang ang scene kanda Dr. Hido kung saan ay nakarating na nga ito sa kanilang basement. Sila nga dito ay nagmamadaling nag-aayos para umalis sa lugar na ito kasi alam nga nila na maya-maya lang ay makakarating na dito ang mga kalaban na humahabol sa kanila. Pero sa moment na ito ay nakarating na nga sila Trunks sa hideout ni Dr. Hido at sinabi nga nito na wala na nga daw takas itong si Dr. Hido sa kanila. Pero si Dr. Hido nga ay nagpalabas dito ng sobrang laking android na dinosaur at sinabi nito na yan nga daw ay mas malakas sa mga androids na una niyang ginawa. Dito nga ay gulat na gulat nga itong sila Trunks sa kanilang nakita. Umatake na nga dito ang android sa pamamagitan ng pagkapit kay Goten, si Trunks naman ay tinamaan ng sobrang lakas na suntok dahilan kaya nga ito ay tumalsik. Pero dito nga ay umatake nga itong si Clearen ngunit hindi nga ito tinablan. Nagwala na nga dito ang android na dinosaur at sinisira nga nito ang hideout nila Dr. Hido. Sila Trunks naman ay gumamit na dito ng napakalakas na wave blast pero hindi nga ito tumatalab sa android na talagang kinagulat nila. Pero dahil nga sa teamwork na meron sila ay nagawa nga nilang matalo itong android na ito. Tuluyan na ngang nahuli dito si Dr. Hido. At tinanong nga dito ni Clearen kung ano nga daw ang laman ng disc nito, ni-check nga ito ni Clearen sa pagtingin niya ay nakita nga nito ang isang cover photo ng Clean Gods movie na mayroon autograph. Kaya pala pinipilit ni Dr. Hido na makuha ito ay para nga lang sa autograph ng kanyang pinaka-idol na hero. After nga ng kaganapan na ito ay bumalik na nga sa sariling tahanan ang mga android na ginawa ni Dr. Hido. Si Dr. Hido naman ay kasalukuyan nakakulong. Pero sinabi nito na itutuloy pa nga rin daw niya ang paggawa ng mga research. Meron nga siya ditong isang remote kung saan ay ito nga ang gagamitin niya para maka-access sa kanyang hideout. At gagamitin nga din ito ni Dr. Hido para makatakas sa kulungan na ito. Ipinakita nga dito ang babuyog na may tracking device at inutusan nga niya itong pumunta sa kanyang hideout. Plano nga dito ni Dr. Hido na gumawa ng mas malakas na androids.